Hello guys! So for today's video ay share ko sa inyo yung 6 na dapat mong bilhin para ka yumaman. O yung 6 na bagay na dapat meron ka na makakatulong sa iyo para ka talaga yumaman sa buhay. Okay guys, I'm Joseph at welcome po sa Joseph's Blessing. I am a content creator and a businessman. At ang content ko guys ay about financial literacy, tips about business, at syempre, paano makaipon at yumaman sa buhay. Okay guys, simulan na natin, no? Especially guys, abangan nyo yung pang-apat. Napakaganda ng pang-apat guys. At ayun nga po yung recent na binili ko at napakalaking tulong sa akin, lalo na sa pagnenegosyo at sa pag-handle ng pera. So para po sa ating number 1, bumili ka or mag-invest ka sa mga bagay na makakatulong sa inyo para magkaroon ka ng side hustle. So halimbawa, isa kang empleyado or kahit businessman, maganda dapat hindi lang isa yung ating source of income. Open na po talaga ngayon sa panahon ngayon ang pagkakaroon ng online job or yung work from home, especially mga tinatawag natin na virtual assistant. So kung gusto nyo pong maging virtual assistant at nagtatrabaho ka at kumikita ka kahit nasa bahay ka lang, ang unang-unang bibili mo, syempre dapat meron kang computer or laptop. Bibili ka pa syempre ng mga camera at iba pang bagay na related po sa pagiging virtual assistant mo. So habang nagbi-business ka or empleyado ka, mag-isip ka, ano bang pwede mong magawa bilang side hustle mo? Kung saan ka magaling, kung saan tingin mo saan ka mag-e-enjoy. Another source of income yan, at the same time, baka dumating yung panahon na maging main hustle mo na yan. So ibig sabihin, kapag yan ay main hustle mo, mas malaki na yung income mo dyan compare sa pagiging empleyado mo. Unang-una sa lahat, mag-invest ka sa side hustle mo. Pangalawa, na dapat mong bilhin or pagkagastusan or mag-invest ka ay ticket. Ano yung ticket na yan? So, mga plane ticket or kahit domestic or international, pwedeng-pwede guys. So, meaning to say, ang gusto ko lang sabihin talaga ay mag-travel ka or mag-explore ka. Bakit? Kasi baka nasa isang lugar ka lang at iisa lang nakikita mo at isa lang yung naging idea mo. So, kung gusto mo magtayo ng negosyo at hindi ka lumalayo, baka sa lugar mo nakikita mo lang dyan ay puro coffee shop, motor shop, at kung ano pa pong shop. Pero kung sakaling pagpupunta ka sa ibang bansa, makakakita ka ng mga ideas doon na pwede mong makuha at pwede mong madala sa Pilipinas or sa lugar mo, ay magiging kakaiba ka or unique ka or bago ka doon sa lugar mo. Kapag nag-i-explore ka, mas marami kang matututunan or malalaman or ideas na pwede mong maging negosyo sa lugar nyo na magiging bago. Makakatulong yan sa pagyaman mo. So sa ating pangatlo, mag-invest ka or bumili ka naman ng mga investment na may dividend. So pwede tayo mag-invest sa mga applications like Maya, GCash, Pag-ibig MP2 at marami pa pong iba. At ang maganda dito kapag may dividend yan or may interest na maganda yan, lalo na ngayon yung Pag-ibig MP2, no, makakatulong yan para kayo yumaman. Kasi nakakaipon ka na at the same time, tumutubo pa talaga yung pera mo. So meaning to say, yung pera mo mismo ang nagtatrabaho para sa'yo. Isa na siyang passive income through investment or through dividend. Yan. So sa ating pang-apat naman, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na napakaganda. Ito yung gustong-gusto kong sabihin sa inyo talaga, kung saan ito yung dinadagdagan ko ngayon, no? Ito yung dito ako nga nag-i-invest talaga sa panahon ngayon kasi napakalaking tulong nito. Ito nga po yung invest in education. Ayan. So bumili po tayo ng libro na to, Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. So sa mga gustong magbumili din nito guys, ay ilalagay ko po sa description ng video na to yung link para po makabili kayo ng libro na to. So murang-mura lang ito guys. Click nyo na lang po yung link dyan guys para po mapunta kayo dun sa Shopee at try nyo pong bilhin at basahin. No? Ang dami ko natutunan dito guys. Alam nyo guys, kung ano yung binabasa nyo, ano yung pinapasok nyo sa isip nyo, nagiging ganun kayo. So kung nakakabasa kayo dyan ng about cash flow, about pag-iipon, about pag-i-invest, at na i-internalize nyo at naiintindihan nyo talaga na mabuti, maa-apply nyo yan sa buhay nyo. So kapag natuto kang paano mag-handle ng pera, paano mag-invest, and then nagkaroon ka na application, for sure hindi malabong maging mayaman ka. So malaki yung chance na umasenso ka sa buhay at yumaman
kapag nag-i-invest ka sa education. So, hindi lang ito basta sa education. Invest din sa skills, sa knowledge. For example, ngayong taon, hindi ka marunong gumamit ng laptop. Dapat after 2 months, 3 months, to 5 months, marunong ka na kahit basic. And then after 1 year, talagang kabisado mo na yung paggamit ng laptop. So, meaning to say, dapat nag-i-improve po tayo taon-taon. Through educations, or skills, or knowledge, lahat yan guys nakakatulong po para umasenso tayo at yumaman sa buhay. Maganda, marami tayong kaalaman talaga patungkol sa pagyaman. Pagbili ng libro, pagbili ng mga gamit para makatulong sa ating knowledge at skills, napakalaking factor yan para tayo ay yumaman. Next naman, para po sa ating panglima, bumili tayo ng mga property. So, ano pa yung mga property na yan? Common na common dito is lupa. Or pwede tayong bahay at lupa. Ang lupa talaga guys ay habang tumatagal ay tumataas ang presyo. Kung bahay at lupa naman, makakatulong naman yan. Halimbawa, sa pagpaparenta, no? Habang may trabaho ka, may active income ka, meron ka ng passive income sa pagpaparenta ng property. Or pwede ka magpagawa ng apartment, di ba? O kung gusto mo lupa lang, pwede mo rin parentahan yung lupa mo. Kung di ka naman magpaparenta, gusto mo talaga lupa lang, pataasin mo lang yung value niyan, at paglipas ng ilang panahon, pwede mo nang ibenta yan. O di ba? Ayan yung investment na walang lugi. Kasi property yan guys eh. Alam natin na mga property like lupa or bahay at lupa, tumataas talaga yung value niyan habang tumatagal. Lalo na kapag nade-develop yung lugar, no, mas malaki yung chance or mas malaki yung presyo na idadagdag sa property mo. Pero syempre, panghuli na napaka-importante din na factor para sa ating pagyaman ay ang pagbili natin or pag-i-invest natin sa ating kalusugan or about sa ating health. Kasi nga, health is wealth. Aanin mo nga naman yung mga naiipon mo or napagtatrabahuhan mong pera or yaman or mga investment or property kung magkakasakit ka lang din naman. So, sad to say, kung dun mapupunta yung pinag-ipunan mo, no, kung pangpapagamot nyo. Kaya I highly suggest na mag-invest agad tayo sa ating health. So, physical health, mental health, emotional health, even spiritual health natin guys. Dapat nag-i-invest tayo dito. Pwede tayong mag-enroll sa gym about sa physical health natin. Yung gym guys, nakakatulong yan sa ating physical at the same time sa ating mental. So kapag maganda yung ating katawan, maganda yung ating pag-iisip, mas nagiging active tayo, mas nagiging productive tayo sa ating trabaho or sa ating negosyo. Ayan. So ayan po yung ating 6 na dapat bilhin or pag-investan para tayo ay yumaman or umasenso sa buhay. So, inuulit ko guys, itong Rich Dad Poor Dad. Yan, napakaganda ng libro na to. I-check nyo po sa description ng video na to guys ha. Comment section guys, nakapin yung link. I highly suggest na basahin nyo to guys. Napakalaking tulong nito. Kahit na kayo ay nagde-negosyo sa sari-sari store or kahit ano pa yung ginagawa nyo guys na side hustle or main hustle, trabaho man yan or negosyo man yan, napakalaking tulong na tong libro na to guys. Kahit sa mga nag-uumpisa pa lang or kahit matagal ka nang nagnenegosyo, I highly suggest na basahin niyo po itong libro na to. So yun lamang guys, maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe and click the notification bell po with all para lagi ka updated sa ating mga videos. Maraming po salamat muli at God bless. Peace!